Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Ito, talagang patindi ng patindi ang pagtuklaso natin dito sa pagkatao ni Senyor Aguila. Nako po, ay ito naman, nasiraan na ng bait itong si Senyor Aguila. Laman ng video na yan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan, kung pwede lang ho. Patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Eto na! Samahan nyo po ako, mga kaibigan. Dito naman sa ginagawa ngayon ng ni Jerin sa mga bata, no? Nabalitaan natin na pinag-aasawa, di ba? Anong inyong masasabi doon? Napaka walang hiya. Walang hiya sa lahat na walang hiya. Pinaglalaruan niya ang mga bata, ang mga nararamdaman ng mga magulang. Kasi ang ginagawa niya is, pag-iipunin niya yung mga bata, igagather niya lahat yun. Tapos ngayon pa-partner niya, ngayon ang mamimili ng ipa-partner is si Rosalie Sanico, which is asawa ni Karen Sanico at si Janjan. Sila yung parang nagtuturo na ito yan, bagay silang ito yan, alam po, i-partner natin dito sa napakaganda at sabihin lang natin na pagtanggapin mo itong lumpo at hindi nakakapagsalita, diretso ka sa langit. Alam mo yon? Ganon. Pinaglalaruan nila ang mga bata. Isa pa, wala silang respeto ni... So, ngayon, 2017, sila ni Mamerto Galanira at ni Karen Sanico na yung parang nagpaplano na ba, pero nandoon na yung ngayon ito si Jerin, parang nasiraan siya ng bait, na marunong siya sa school pa lang, marunong siyang magpaiba-iba ng boses. Pwede siya. Pwede siyang, yun na. Totoo pala yun, kaya niya ng iba't ibang boses na sabi nito sa Senate, dinideny niya. Yes, dinideny. Pero yun ang talent niya talaga, nung nag-school pa siya. So ngayon, ang storya is para siyang early na nagka-puppy love na tapos pinagbabawalan ng parents na wag muna dahil bata pa hanggang sa yung parang nagrebelde, yung ganon. Tapos yun na parang nalipasan ng gutom siguro or ngayon medyo siya nasiraan ng bait. Ngayon, doon nila yun pinasok. Doon nila pinasukan ng kanilang paninindikato. Ginamit nila yung bata since na may talent yung bata. Matalino yung bata may talent siya na pwede siyang magsalita ng iba-ibang boses. Ngayon, yun ang ginamit nila, pinapapractice kung anong boses ng Santo Niño at saka yung ni Papa God. Alam mo yun? Oo. Yun. So ngayon, totoo pala yun na siya daw ang Diyos. Yes. Na Yes. So ngayon, minamaster nila talaga yun, which is 2017. 2 years. 2017, tapos hanggang sa umakyat na sila nahikayat na yung na siya nga talaga ay reincarnation ng Santo Niño, no? So ngayon, election time, mag-i-election pa lang yon. February 8, nagkaroon ng malakas na lindol. So, yun ang sinakyan nila na incident na maitanggal sila doon sa city dahil ang sabi lulubog daw ang Siargao. Lulubog ang buong Siargao, especially yung Dapa. Ngayon, ang maliligtas lang ay yung makaakyat doon sa tapihan. Pinapaniwala niya ang mga tao na meron siyang kakayahan ganon. Let's say meron siyang mga itak. At ihihiwain niya yung kanyang sa malaking doon sa dome nila. Hiwain niya yung kanyang katawan, walang dugo. Pero guess what?
Ang layo kasi ng mga tao dun sa stage, yung ginagamit niyang panghiwa is yung purol. Yung purol na itak. Ngayon meron siyang nagmamayabang ngayon. Meron siyang dinalang tao doon na isasampulan niya. Ngayon yung nadampot, yung may matalas. Naano niya yung sa ulo ba ngayon pinalabas, pinaiksit ka agad doon sa dome. Nilagyan lang ng sombrero. Kasi yung nadampot na itak is yung may yung matalas. Pinagkukuha yung mga cellphones nila. Pinagkukuha as in yung nililibing dahil ang plano nila, talaga. Bakit kinuha yung cellphone? Okay, loaded sila para walang makikita or walang malalaman ng mga tao doon na kahit anong balita outside sapihan. Yes, para kung ano yung mga sakuna outside, sasabihin niya doon sa pagtitipon nila, ipapaalam niya na gano'n, ang alam ng mga tao is nagbabala na ang Panginoon. Ganon. Kaya may time na bawal ang cellphone sa kanila. Ay, wala talaga. Kinuha, nilibing pa nga. Meron tayong testigo na alam niya kung saan inilibing yung sako-sakong telepono. Bawal na talaga. So, reason ate, kung bakit hindi na pinag-aaral yung mga bata, ano daw ang reason yan nila? Ni parents, ng kanilang Panginoon. Kasi nga, hindi daw kailangan at walang nakakaakyat sa langit na meron kang pinag-aralan. Okay, alright. Heto, talagang nandito na naman tayo, mga kaibigan. Shout out at maraming salamat. Salumo ba ha? Sandali po. At titingnan natin dito itong ating kaibigan na vlogger na nagsisiwalat din po ng katotohanan na pwede nyo pong suportahan. Pwede pasyalan nyo ang kanyang page dito kay Salomo 21. Shout out at maraming salamat. At syempre kay Ma'am Dayan Dantes, salamat din suportahan po natin yan mga kaibigan, dahil yung mga yan po ng mga kaibigan natin na vlogger ay mga katulong natin sa pagsiwalat kung ano man ang dapat isiwalat na mayroong katotohanan po. Okay, muli nandito na naman ako sa inyong harapan. Talagang matindi. Kaunting padaan lang muna mga kaibigan, sapagkat sinasad sa ruling ng video na yan ay nasiraan daw ng bait itong si Senyor Aguila noon. Ay maliwanag, di ba? Nasiraan ng bait noon. Ayan, anong tawa ko doon, di ba? Hindi lang po noon, mga kaibigan. Gusto ko pong liwanagin. Hanggang ngayon po, itong si Senyor Aguila ay nasira po ang bait. Ibig sabihin mo sira ulo. Ibig kong sabihin. At malinaw ang sinasabi noon, di ba? Hanggang ngayon ay sira ulo ito. Sapagkat hindi magagawa ng taong normal ang mga pinagagawa niya di umano with supporting ebidensya, pangabuso, pangmumulestya, lahat ng ginagawa niya na bulgar, ika nga po'y hindi po gawain ng ika nga'y tao na nasa normal. Kaya yung sinasabi sa ruling ng video, diyan ay may katotohanan po na nasiraan ng bait noon. Ay hindi po noon, hanggang ngayon po ay sira po ang bait itong si Senyor Aguila, Mahirap malipasan ng gutom. Sapagkat kung susuruin po natin ng video, ang sanhi ng pagkasira ng bait niya, ibig sabihin pag nasira ng bait ay wala sa katinuan, ay nalipasan daw ng gutom. Bakit hindi ka nagbaon ng bahaw? Hindi ka nagbaon kahit kamuting kahoy sa pupuntahan mo para hindi ka malipasan ng gutom. Ito nga ay kahit hindi pala nalilipasan ng gutom, mga kaibigan,
ayon po sa aking pag-aaral at pagsusuri. Tandaan po natin na tayo ay may kasabihan noon na kapag nalipasan ka ng gutom, ay masisiraan ka ng bait. Batatapuan sa punto pong ito, mga kaibigan. Sa palagay niyo ho ba, itong si Senyor Aguila ay nalipasan ng gutom ngayon, sapagkat pangita po sa kanyang katawan ay mataba. So ibig sabihin no, hindi nalilipasan ng gutom yan. Bakit siya hanggang ngayon ay siraulo pa din? Nasiraan ng bait. Ay hindi naman nalipasan ng gutom. So isang patunay ho na hindi lang paglipas ng gutom, mga kaibigan, ang ika nga po pagkasira ng bait. Ay counting ano lang po yun. Counting padaan lang mga kaibigan. Ismail po muna tayo at palakpakan. Patindi nga ng patindi, mga kaibigan. Itong ating pagtatalakay at sa tulong po ng mga ilang impormasyon na kinukuha natin sa ating mga kaibigan na mga vlogger, ay naisiwalat po natin kung ano ang dapat pang isiwalat. Katulad nga po ng nasabi ko sa mga vlog ko na nandiyan po sa upload, ay lumilipas ang isang araw, lumilipas ang oras, lumilipas ang panahon, malapit ang Pasko, di ba? Ay iba't ibang pasabog ko. Iba't iba po ang natutuklasan natin tungkol dito sa pagkatao nitong si Senyor Aguila, mga kaibigan. Ay, baka hindi pa ho kayo nakakapasyal doon po sa aking ilang hours na upload na. Nandyan po naka-upload. Pwede nyong bisitahin at nasa ganun po, malike nyo po naman, mga kaibigan. Marami kayong matutuklasan po diyan, mga kaibigan. Diyan sa rolling ng video na yan, nako po, matindi. Usapang ika nga po nasiraan ang bait. Ba tayo kung pumayag? Dito sa ating mga kaibigan na vlogger na ito, na sinasabi niya na nasiraan ang bait noon, ay pangakatawanan ko po ngayon. Taas no ko sasabihin na hanggang ngayon ho, ito si Senyor Aguila ay nasisiraan ng bait. That's why, yan po ay ika nga po kung bakit nagagawa niya ang anuman na ika nga po hindi karapat dapat, kahindik-hindik na mga ginagawa niya. Katulad niyang pagpapanak, may kasama pa. May kasama na pa paglalamas ng mga, di ba? Napaka delikado po noon. At isa pong krimen ang ginagawa niya. Katulad ng early marriage, ang nagagawa niya po, yan ba ay gawain ng isang normal na tao? That's why hanggang ngayon po ay sira ang ulo nito, nasisiraan ng bait. Yan bang ika nga po pagmumulis siya na mga kabataan na ika nga po nasa murang edad? Yung iba ay hindi pa naririgla. Yan ba ay gawain ng isang nasakitinuan tao? That's why hanggang ngayon po itong si Senyor Aguila ay nasisira ng bait. Mga kaibigan hindi po tayo ang nagsasabi niyan, sapagkat nababanggit po natin at nabibigyan natin ng public opinion dahil sa mga video na lumalabas na kanyang pinagagawa. Kung susuriin po natin, iyan ho ay hindi gawain ng normal na tao, mga kaibigan. So maliwanag po, mga kaibigan, ito po ang ating tinatalakay na si Senyor Aguila. Ang aking pong public opinion at pangakatawanan ko ay hanggang ngayon po ito ay nasisiraan ng bait. Ito po ay nga po yung kanyang pag-uutak. Talaga pong ay buti nga ito yung iba ho ang nasisiraan ng bait ay nangahabol. Ibig ko sabihin pag may nakita, may dalang sako nangahabol. Pero iba itong nasisiraan ng bait na ito. Talagang nandiyan sa kulungan, kung makikita nyo ho, ay sa pagiging abnormal ng kanyang pag-iisip, ay naipapakita niya pa rin sa taong bayan, lalong-lalo na sa harap ng kamera, na siya ay waring mamunto pa na umaharap sa madlang people na talagang kapanipaniwala. Nandyan yung paggalang ng kaunti. But kung tutuusin ho,
pag sinuri po natin ng pagkataong ito po ay impostor. Sapagkat hindi yan ang tunay niyang pagkatao. Ang tunay niyang pagkatao ay yung pong tunay na nangyayari diyan sa kapihan na siya ang tinuturo at iba pa niyang kasamahan sa anuman na nga po yung nangyayari diyan katulad ng mga nabanggit ko. Alam niyo yung nabanggit ko? Pangabuso. Marami nawala ng buhay na sanggol. Diyan nakabaon. Maraming kaso ng pamumulestya. Marami ang nga po yung tinatawag na pagkakasal na hindi naman nila kagustuhan. Mga ilan pa lang po yan na nabanggit ko na nga po isang krimen na ginagawa po ni Senyor Aguila. Kaya't napakaliwanag mga kaibigan. Ito ang ating tinatalakay ay talagang nasisira ng bait hanggang ngayon po. Matindi, diba? So, pero mga kaibigan, na lang ko po nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. At napaka-importante pong mahalaga. Ano man po ang ating mga public opinion dito ay diyan po sa comment section. Pwede kayo magbigay ng public opinion at yan ay buong puso kung ire-respeto. Kung naniniwala ho kayo na itong si Senyor Aguila ay hindi nasisiraan ng bait, ay pwede kayo magbigay diyan ng mga ikangay public opinion. Basta kung ano man ang inyong paniniwala. Diyan po comment section ay bukas mga kaibigan. Okay, kaunting padaan lang o dito sa ating mga mahal na taga-subaybay sapagkat kanina hindi tayo nakapag-shoutout at pagbibigay daan dito sa ating mga mahal na mga taga-subaybay, pagbibigay pugay dahil sila ho ay kasama natin dito sa ating YouTube channel upang nga po ay magbigay ng suporta kung ano man ang dapat natin suportahan basta nandun po tayo sa tuwid na daan. Okay, dito Roger Reyes. Roger Reyes ba ito? Nakalagay kasi Roger Reyes. Shoutout po. Grabe pala. Manyakol pala ang unano na yan. Kung mapatunayan yan, dapat mabiktin na lang unano na yan dahil di na siya dapat buhayin pa. Ito naman ay patungkol dito kay Senyor Aguila. Sino ba naman ang matutuwa? Alam nyo, kaming mga vlogger na nagsisiwala to, hindula po kaming intensyon na nga po manira ng tao. Kung wala ho kayong video, kung wala kayong lihim, na nga po na tinago, wala ho kayong may ilabas. That's why, mayroon po kaming pinagbabatayan dahil mismong galing po sa inyo yung mga video na yan na galing sa kapihan na nabibisto po ngayon ang inyong ginagawang kalukuhan. Kaya't nagbabase po kami sa inyo na pinagagagawa diyan po sa rolling ng video. Kung nagpakita ho kami na mayroon dyan minumulestya, so galing po sa inyo yan, kanyo ang may gawa. Kung nagpakita ho kami na may mga training diyan sa video na yan, ay galing po sa inyo dahil may training pala na may ginagawa dyan sa kapihan. Kung nagpakita ho kami ng mga inosente na nilulublob doon sa ikangay mabaho na putik, hindi po galing sa amin yan, galing po sa inyo yan. Karapatan po namin na nga po'y bigyan ng public opinion yan dahil illegal ang inyo pong ginagawa. Okay, nandito na tayo. Ruben Nesto, shout out at maraming salamat. Namin nasa ito nawawala. Shout out Lula Wanin, shout out. Ang tawag sa kanya Satanas. Ang puso kasi si Satanas kwapo pero ang puso maitim. Walang puwan sa langit. Na-deceive ang mga tao sa mga maganda salita niya. Ganon. Biblical mangyari panahon ngayon. Ayun, marami ang nga po'y pinupulutan. Marami ang nagpuputok ng butsi. Hindi po natin masisisi itong mga nagbibigay ng public opinion. Dahil sa nakikita ho ng mga ebidensya ay nagbabatay po sila kung anong mga public opinion ang nasasabi po nila diyan sa comment section. Okay. Dito pa, Tres Consta, shoutout po, kasalanan ng mga tao sa Barangay Socorro kung bakit sila uto at kay Senyor Aguila, yun, kasalanan daw. Sabi ko nga,
Kung ano man ho ng inyong public opinion, diyan nabibitawan nyo, ay babasahin ko po at irerespeto ko. Kung sasabihin nyo po na kasalanan ng mga tao, diyan sa Sakuro, kaya nagkaganon sila, ay wala po akong magagawa. Opinion nyo yun irerespeto ko. Maraming salamat sa inyong public opinion. Tres consta. Okay, last na lang po, wala na tayong oras. Mga kaibigan, ha? Tama ka, Sir Randy, tama din si Senator Cynthia Villar na sindikato ang pamunuan ng Aguilar ni Aguila. Dapat ikulong yan para lumabas ang totoong promotor ng samahan na yan. Okay, at hindi ko pa nga natalakayan, ano? Yung sinasabi ni Senator Villar na ito ay pinatutuhanan niya at ang kanyang opinion dito at pananaw ay isang malaking sindikato ho. But bueno, hindi po natin tatalakayan ngayon yan. Kung may pagkakataon tayong iba pa, ay saka po natin bibigyan ng kaunting pagtatalakayan. Maraming salamat. Okay, sana po nakuha nyo ang kaunting punto de vista ko dito. At katulad nga po na sinasabi ko, hindi o tayo nagpapakalat ng fake news. Kung ano man, mga public opinion na nadadagdag dito na naihatid po sa inyo, yan ay pawang public opinion na nababasyo diyan sa ruling ng video. Pagpalain po tayo lahat at sabay-sabay po nating i-like, ha? Mga kaibigan, napaka-importante ng inyong isang like at sabay-sabay tayo pumalakpak.